guys. We can't be sure kasi 3K lang naman yung actually yung lamang. Bumabawi sila actually. The damage, surprisingly. Hindi dapat tayo magpa-zero. Kailangan may 1 din tayo. Yun nga, kailangan pantay. Kumbaga, no, walang di pwedeng kayo. Although magka-crash na naman yung wave. Ang tanong, masosustain niya pa kaya kasi mukhang, uy, nice bubble there by Poppy. Kung secure niya na kagad yung first blood. Wala na nagawa. Na maganda doon. At least, kahit hindi siya nagiging, and nabanggit ko yung Shen na pinik din nitong same team. So isipin mo, no, ang daming pampabilis, may Karma ka, you have the Onslaught of Shadows, and then meron ka pang Stand United mula dito kay Shen. Dive, yun naman yung sinasabi natin, Vani. Yes, boy, ka-free rin. Isang Tristana dahil meron Lulu, pero yung mga ganong klaseng overcommitment na may tidal wave, biglang nabubble ka. Medyo sa guild naman may monthly tournament kami na ganito. Sino man nanalo? Si Jason Solomo. Si Jason Solomo yung nanalo. Hello na yung both teams. Huwag nakakaramdam eh. Kumbaga, nang-bebate na ito yung team to. Kumbaga, Team 3 nila na, sige, pamalag kayo sa amin. Kung hindi, simulan namin tong baron, yun nga, pero naka-word VCT, pupunta tayo ng Masters Shanghai. Tapos, syempre, yung split 2 ng ating PH before tayo mag-ascension. Kasi di ba franchising ang VCT? So, meron dito si Daryl na TP2 DS2 pero mukhang matutunaw yung help net na transfer pop-up lang ang Gargle over to they're gonna go down. Dito kay Sinuka Vero, tamang focus lang dito kay Freyren. And dito na kasi Bob sa the rescue, tamang ult lang pero mukhang Vero is gonna go down. Pero wait lang, may first 3 picks na rin pala na pinakita. First 3 picks naman dito for Team 2, we have a Xayah Vi at Karma na ilabas na rin yung Xayah ni Noah. And then here naman for Team 2, sorry. Team 3 pala na. Bait talaga ni Boss Ozzy, kaya idol ko Kaya idol ko itong taong wait lang. 919 na, 919. So, close na. Good luck sa mananalo. What in advance? Panis. Ano to? Ano meron? Wait, what? Ano nangyayari? Nag-aalisan sila. Bakit? Hindi na gumagana yung pasok nang andoon pa at walang prior vision. Boss Ozzy, that's crazy. Look at the health of Freyren dahil sa sustain ng Lulu. Nakaligtas pa siya dahil sa shield ng Lulu. Ayun! Naglalaban na sila for the championship. Grabe. Sabi, isusulat pala, no? Oo. Talagang nagkukok talaga sila. Basa muna tayo ng mga comments. Gutom na ako pero supportahan ko si Overt sa yung pag-push ng torre neto ni Mundo. Nag-uuntog na ba siya ng ulo dito sa Wild Rift? Parang hindi ko napansin. Talaga ba? Nauntog niya. Gigil na gigil nga eh. Gigil sa pag. Hindi ko napansin. Akala ko sa League PC lang merong Freyren mukhang bawas na sila ng isa and I think this will be an easy objective na kay Team 2. Ang ganda ng pick-off nila doon. So yeah, ito yung advantage actually ng Team 2 na sinasabi ko. More on pick-off. So if nakikita nyo guys, inuumpisahan. Medyo mainit ang team at talagang gusto nila makuha. Kagad yung second place. Mukhang may nangyayaring balyahan na naman dito sa taas. Let's check it out. Ito na nga, Naafil sumusugod. Very aggressive play dito sa ating Ornn. Pero manenegate lang siya ng shield ng isang nila. Ano sa tingin mo yung pwedeng maging picture, I guess, when it comes to their team fight? Yung strategy nila. Same to ng concept mula kanina eh. Kasi ang mainit talaga dito, sila over team. At mid-game gap na meron sila. Pero ito na, will this be a steal? Pero pumapwesto dito, pero masyadong maraming kalaban at hindi siya ata makaka-steal. Tama, sugot ang at hindi ang abot. Sayang. At overthink. Nag-iisa na lang dito si The Box and you ain't the boss ngayon. At siya ang tutumba. 3 members rumaragasa para sa side dito ng Team Beru. Grabe na talaga si 8. And dyan na naman maganda to pang disengage na support eh. So aside sa overshielding, and speaking of another overheal, it's a 3 support champ ban, guys, for today's video. It's a 3 support champ ban. Fans, yeah. At mukhang nice trade-off ang nangyari doon.
Mukhang walang magkakontest. I think this will be a trade-off dito sa both of our teams ito kay Team 2 at 3. Pero Team 2 will be able to secure their first. Dun sa fight na yun. I don't understand what happened. I guess it's because of karma. I think nakutan sila ng karma eh. Alam naman kasi din yung damage na nabibigay na isang karma, lalo na pag full AP, diba? Let's do an item check na dito kay karma. Wait lang. Ready na yung lobby para pasok ko na lang si Boss Aussie dito pag okay na. Kamusta naman guys? Sure pa rin ba kayo sa pinili niyong Pinili niyong team? Good luck, good luck. 14 lang, ang swerte ng mga nandito kagad sa stream. Wild pass ka. Kalain nyo. Ano na. Uy, sino kaya? And it will be a secured elder naman neto ni Noah, giving that advantage for them sa team fight. Grabe yun, at nakabawi na, nakaahon na sa hirap ang Team 3 pagkatapos. Kaya Yumi at Camille, tinanggal na kagad yung Camille ni Puffy Cobb. Si Puffy Cobb yung may gamit neto kanina eh. Then dito for Team 3, binan ang Morgana at yung Nautilus ni Trash. Ayaw na nila makita. Mukhang umpisa na ito ni Visual Shadow, tapos ng na hindi na sila nahihiya dito, nagkakahiyaan. Pero ito na kasi Orn, tamang zone out lang dito kay player 2, pero Amane will be able to secure. No, Visual Shadow will be able to secure Infernal Drake. That will be popping up that ult. Pero ito na kasi EX sound dito kay Precise and Rampage na ang ating Freyren. Dixie Vanya, tamang free hit lang, getting that shutdown goals naman dito kay bigay siya kay Freyren, pero dominating na ating Precise. Unti-unti bumagsak na ating Team 3. Now is going to try and escape that big dito sa Team 2. And then here for Team 3, we have a Seraphine and Kai'Sa. Dalawang AP nila, dalawang AP. Pero again, may hyper carry naman sila, tsaka Lulu. So, again, nakakatakot din yung yung dalawang yan magsama. Kumbaga, nung Zoe. And nakita rin natin yung mga napupulot ng summoner spell eh. Mabilis, flash, nag-heal siya, nag-flash siya. Medyo snappy yung kilos ni Precise. Although may, yung sinabi nga ng comment section, medyo may choke, may overcommitment kasi silang ayan, mas malakas. Mas malakas actually. O, Gina daw. Yun lang pala kailangan ko baguhin. Ayan na nga, magsisimula na ang ating watch fun! Ayan. Okay, Bunny, ahiting ko buko sa baba, balbas. Hala, bastos naman, bakit baba? Anong baba? Sasali ako sa giveaway, Money Mare. Ay, dito kayo guys. Dito kayo magko-comment. Nasa pin comment guys yung link ng post na to. Naman siya ni Overthinker, favorite nilang baugin kagad net ni Overthinker si Raya, pero nice. Nami is gonna secure kill naman dito kay Saya. Nice Nami review, pero mukhang Vero is not able to survive that, and Overthinker will be able to secure a double kill, killing sabay block lang na skill, pero Naato is gonna be in danger. Player to na dito na to the rescue, pero pero EX is still able to secure that kill dun kay Orn, pero EX gonna be in trouble. Ito na kasi Visual Shadow, mababurn ba siya? Pero no, he'll still be able to survive that. Ayan, nagawa niyang i-dodge. Wait, did you see the anchor nung Seraphine? Ang satisfying tingnan diretso no? Predicted niya na pangontre. Alam niya kasing i-go na kami. Okay, kailangan. Meron lahat, may 6 man. Baka maling account. I'm not sure. Wait lang. Napipikon ako sa sa Discord. Sabihin niyo sila i-remake nila yan. Wait lang. Sige lang. Sa pin comment, guys, check niyo yung pin comment. Doon niyo i-comment, guys, yung hashtag Team2win or hashtag Team3win. Check niyo, guys, yung nasa post, yung nasa pin comment ko, doon kayo sa post mismo. Magko-comment, okay. Pero sa mga giveaways natin, guys, just may chance kayo na manalo ng epic skin. Bawal ng palitan na. Bawal ng palitan. Cheater si Arvin tsaka si Felix, inagaw number 1 spot sa akin. Okay lang yung may discount ka naman. Hindi mo ba binasa yung nilagay ko? Oy, hello, Boss Yenvi. Oy, mag-comment kayo dun. So, able to secure yung kill dito kay Mami Chell. Visual Shadow getting that double kill. Unstoppable na si Visual Shadow, pero Nonchalant Jungle will be able to secure a triple kill. And getting that shutdown gold pa. And getting that. Nag-top 1 na yun. Former top 1. Seraphine actually. Follow niyo siya if favorite niyo si Seraphine at yun na, if gusto nyong gamitin like for mid lane, yung marami kang matututunan din sa kanila. Pero ito na nga, first objectives up for the game, RH and grabe yung GL ng Cub, bawal daw mahinaw, bawal. Joke lang. Emerald 4 lang naman kasi yung yung requirement ko kasi sa guild, kayo naman guys. Emerald 4, kayang-kaya nyong sa baba ba? My bad. Tagal di pa naluluto ang fried chicken ko. Oy, sunool. Engi. Ba't tumalis na naman si Beru? Ba't tumalis si Beru?
Team 2 win, baba. Sa lima, nakaligtas pa rin si Tropa dun eh. Pero mukhang makakaligtas pa siya dito sa away na to, Bossy. Oo, ito na yung sinasabi natin. Dragon Fight muna. Uy, yung tidal wave. Tatlo ang pinaangat sa choke point pa. And they are choking ngayon. Raging, call of the... Naku po, mapapabaliktad pa ata. Naku, 18-15. Mukhang sinabihan kasi natin ng sleep well eh. Oo nga eh, yan, naggalit. Ano, sleep well. Di, abot tayo game 5. Mapupuyat tayo dito. May onslaught of shadow pa, may smite patok. Lang neto ni Trash ng isang book at ang ganda actually ng follow-up ng ginagawa ng kanyang team. Lalo na yung Freyren eh. The Freyren-Trash combo is really working dito. Pero let's see if si Simulcram mukhang magtatry siya mag-sneaky steal. Pero overtake will still be able to see. Mahirap ata maabot to sa likod. Mahirapan si Precise dito. Hindi, pero ano, ako busgihan sa tingin ko, maaabot niya. Kasi akali eh. If marunong siyang like, tumago sa backline, if nabato niya lang yung shuriken at banaan Team 2 and Team 3, good luck guys, best of 5 to. Butin tayo hanggang umaga dito. De, charot. Mabilis lang naman to for sure. Well, depende. Kung piling ko gagalingan nila eh. Talagang dito ipapakita na talaga nila yung lahat-lahat nakakaramdam pala si Freyrin. Kailangan niya talaga mag-ingat-ingat na hindi siya makantang ni isa sa kanila. Lalo na mag-ingat-ingat sila dito kay Beru. Focus agad lagi mag-ulto si paring Beru natin eh. Mahirap dito, hindi kasi Takits na lang. Yung Ay ano? Yung weekly na na giveaway. Ay, yung sa guild? Sa Thursday ko gagawin. Oo. Sige. Sa Thursday ko na actually gagawin. Thank you guys! See you na lang sa Glam Slam stream. Let? Oo. Ay daw, pang duts daw yung boss. Anong pang duts? Anong duts? Papa dudes, duduts. Ano yan sa radyo, yung mga love story sa radyo. Sa radyo ba yun? Sa radyo Oo. Wala. Sad naman. Pili tayo ulit. Sino pa ang... Uy, anong switching sides? Malalam. Sabi mo yung monster si Bunny Bear. Sure. And second ban naman dito for Team 2 is Zaya. Uy, respect ban to. Alam ko kung sino gumagamit na ito. Last two picks naman, last two bans naman dito for Team 3 is Akali at Talon. Uy, pinilayan nila yung mid laner. So, fun fact actually dito kay Precise, isa sa mga best picks ni Precise is actually Akali. Next item niya, could be a Dead Man's Fate. Or it could be a Force of Nature. We'll never know. Pwede rin Force of Nature actually pwedeng i-build na sunod neto ni Trash. Kasi para i-negate naman niya yung, para magkaroon siyang per moment. Para entirely ma-take advantage yung mga ganong classic pag-shutdown sa mga carry ng opposing side. Oh, yun nga. Tsaka actually yung anchor ni Seraphine, hindi lang siya pang engage, maraganda rin siya pang disengage eh. At yun yung play na ginagawa, diba? Pati sa conservative support, protect na Tristana yung naging concept. And nakita rin natin kanina na hindi man naging maganda yung naging outcome nung former Tris kanina dahil nga 3K, holy shit. 43K ang kanyang damage. Siya actually may pinakamalaking damage sa lahat ng mga magkakalaban dito. Surprisingly. Best of 5, best of 5. Grabe. Sayang. I'm not sure. Kung ano pang build ba usually ginagawa sa isang Jarvan ba? Was also. Bruiser ba? Lagi yun. Pwede ka mag-bruiser. Pwede ka rin mag-all out damage. Lalo na kung alam mo naman na hirap yung team currently para Totoo ba? Remake nyo guys. Remake. Guys, dami problema. Naku po. Guys, guild tournament to, okay? Mga ka-guild. Kulang daw kasi yung champ nung isang account ni Puffy. Kaya yung Kirk yung ginamit. Hindi pwedeng ganun. Dapat alam nila yun. Hindi pwede gumamit ng ibang account. Kasi, na naman! 100 Gcash na panalo. Ang swerte mo naman. Message mo na lang yung page ha. To claim your prize, message yung page. Sila na lang gagawa ng party. Okay. Bibigay ako ng hashtag tas mali-mali nilalagay ko. Sorry. Oy, 9 pa lang. 9 pa lang nakakasali. Seryoso ba to? Suswerte nyo naman. Suswerte nyo. Yan guys, ikaw-comment nyo. Type hashtag finals na. Tapos Elder mamaya. Kaya nga, yummy Elder to. At matagal pa actually bago mabuhay yung jungler neto ni Team 2. So this will be an easy secure unless ma-steal. Diba? Unless ma-steal. Yun lang. Grabe.
sobrang sobrang nakakainis kaharap actually ang isang Sion. Lalo na if hindi nasasabayan ng BR, if hindi nyo nasasabayan to, hindi nyo na lang mamalayan guys, ubos na tore nyo Kaya, it's actually a very tricky situation. Jaxmin medyo low na ang kanyang health, pero I think he'll be able to survive with that beautiful ult there by Unhinged Jaxmin. Pero ito tamang free hit ng si Nonchalant Jungle, pero Mino tumatrabaho si Chose dun sa mid lane or top lane, pero ito naman Nafil trying to dish out damage, unstoppable na. Okay, magsa-start na tayo sa ating finals. Paki-ready na ang ating hobby, Ma'am Shikatya. Aba, Getol, akin na yung legendary skin. Swerte nga galing. Ingat-ingat talaga kayo pag may mga pag may mga event na ganyan. Congratulations! Ayan, ito yung sponsor natin, si Freyren. Thank you, Freyren. Nice one, mga Lodi. Meron pa, guys. May finals pa. Best of 5 actually yung finals natin. 10 minutes in, we're still at 3-2. They're really playing it safe at this point. Pero lamang sa gold, actually itong team 2 at this point with 2 Drakes na secure na nila at 3 turrets na kagad. Ang linis actually ng turret. Overhealing yung dalawang champs na to. Lalo na sa Raka, okay? Lalo na if marunong kang pumwesto. So I guess, talagang target ba nila yung support? Kasi magaling yung support. Okay? Mukhang magaling yung Amani mag-support kaya talagang tina-target ban. Okay, yung Amane dito sa ating team. Palit na si Box dito sa onslaught. Minanawa pati na si Multra, pero ito lang ang ganti ng Abdi. Pero, sa likod! No, was able to secure kill. Nice and out there by Raven. Pero ito na ang team na mabagsak dito ang ating team 3. Pero mukhang nakaligtas and he will be taken down dito kay Puppy Cub. Pero Overthinker, hindi na rin. Hindi pala si Overthinker. Si Bear will be able to survive that and killing spree ng ating Puppy Cub. Kaya lang. Invite ko lang si Boss Giyang. Uji daw. Dito, Boss Giyang, pasok ko dito. Ay, wait. Dito tayo sa dito tayo sa public. Naka-private kasi tayo ng As long as 1v1 fights naman, yun ang offer nun. Pero kailangan naman natin i-take advantage din yung mobility or assassin potential ng isang Talon. At ito na nga si Nongni na nag-comment pag ako nanalo sa giveaway Sabi ni Nikki, kahit kawawain nyo ako, kahit magsama-sama pa kayo, kaya ko pa rin buhatin yung larong to. Parang ganun si Zaya Pero ito na, Boss Ozzy, lumalaban pa. Pinapaangat niya dito kasi yung Torre, makukuha pa rin nila. Guild lang yung pwedeng sumali here. Makaka-guild lang. Okay na? Mabak. Yeah, okay na. Morgana bumalik na, pero again, yung Sona, pakicheck na if Sona is in the guild. I think wala. Huminga ko muna, Manny. Di na makahinga. Grabe, ang dami nangyayari. Away after away ngayon. Mukhang naririnig ko na ang tunog ng Silver Scrapes dahil palaban na ngayon. 13-9 tayo sa scoreboard. Kami nag-comment like ko na lang. Heart ko na lang muna para confirm na yung entry. No? Wow, ba't puro team 3? Wala kayong tiwala sa team 2? Well, actually, pareho naman sila magagaling. Sila pinaka-best players. Ano naman yung best friend ni Lucian? Sino ba best friend ni Lucian? Si Trish. Si Trish. Isa rin sa pinakamagandang i-combo ang Trish pagdating sa Lucian. Dahil, mostly naman talaga, mas nagiging okay. Next game na kagad tayo. Wait lang. Ay, andito na pala si Wait lang, andito na pala si... andito na guys yung ating special guest guys. Pero paayos na yung sunod na lobby para mas na sila ng Zoe, Lilia at Pike na ban. I guess respect ban na to dahil nakita nila yung devastating damage na nagagawa ng isang Zoe. One shot, sobrang safe ng Paddle Star and yung huling clash sa mid, nag-start yun sa magandang paddles ng UAPH. Dapat ito na nga, speak of sipag, Boss Giyang. Medyo masakit yun ginamitan ng dalawang ulti dito pero mahabol pa rin ata ni Precise at tayo na nga first blood para sa team 2. May flash pa para maabot dito sa pero dito si Nonchalant Jungle pero Nafil is gonna go get taken down. Ganda ng free neto ni Nonchalant Jungle will be able to secure a pentakill. Sheesh! Overthinker. May konting health pa yung Torre. Sayang hindi pa pero hindi sayang ang passive at sayang yung ult na ginawa ni Noah doon. Mukhang advance pag-isip pero mukhang pipilitin na kagad nila yung mid lane. Able to secure naman yung kill. Dito kay Freyrin secure na kill naman. Dito kay Nisi, nagkakainitan na. 1 minute of the game pa lang, 3-1 na kagad kung nakikita mo. At may dumadayo galing sa taas. Si Multra trying to get a kill pero kung nagpamali siya doon, just trying. Chal mo. Oh shit! Tatrash talk na sila guys.
Uy, bakit dalawa yung kinoment mo, Juice? Isa lang. 1 entry per person lang. Daya nyo malalaman ko naman yun eh. Bawal duplicate. Pa-shoutout po, newbie lang ako. Price naman dito kay Team 2. Ocean Drake pa lang pala, excited ako sa Ayun pa lang. yun pala. Sorry, na-excite eh. Parang feeling ko, late game na kasi. grabe. We're in the late game na eh. Pero, yun na. Ito na nga nagka-shielding ko. Countered kumbaga. Kaya kung makikita nyo, mag-engage man sila Overthinker dito, tunaw na siya eh. Tunaw na yung health nila bago pa sila makadish out ng damage, wala na sila magagawa eh. And it's actually a perfect item na ginawa ni Simulcra dito. It's a 3v3 trade-off. Actually, sa nangyari sa clash na yun. Parehong teams actually nakaka-scale na sila sa damage. Pero again, ahead pa rin sa gold. Kahit pa paano itong si Team 2. Pero medyo magkadikit na sila. And wow! Sa bugbong-bunan talagang bakit eh. Ang ganda actually lagi na free hit na ito ni Freyren. Well, madaya kasi yung range. Actually, na nabibigay din ng isang Jinx eh. And he already built. Actually yung Bopso, nakaka-take down na actually siya ng 2 turrets on his own habang busy yung iba dito sa Clash. Mukhang tatry ata macrohin neto niyan eh. Pero actually kahit hindi na sumama yung si Bops dito sa mga teamfights kasi meron naman silang, hindi niya ginagamit pang engage eh. Kung papansinin mo, ginagamit niya pang disengage dito against kaila Team 2. Uy! Mukhang tinapatan ng pag tumugod Support sila, Ash? SS lang dito yung Varus. Oh my God. Almahan muna natin ngayon. Kaya chika-chika nga lang tayo dito eh. Okay? Pero ito tawag dito? Maganda rin tong parang bihira ko na lang makita to si Zero. Sila, sa makakalabi ka, or kahit sila na lang muna maglabi, puntahan ko sa guild, sa DC. Dapat kung ano yung ni-register na teams, kung ano pag-usapan. Wait, Team 2 and Team 3 to, guys, wait lang. We're tamang sugod lang. Oy, nice ult there by Mami Chow, trying to zone out dito kay Team 8, pero Team 1 will be able to secure their first Drake of the game with the Infernal. Kakayaan pa kasi. So, dapat pala pag Reyna ka, dapat aggressive yung yung play mo pala. Uy, si Boss Giyang na dito pala. Hi, Boss Giyang. Welcome sa stream. Ayun, shoutout kay Boss Giyang. Isa sa mga pinakamalapit na caster ng Wild Rift. Oo. 20 ba to? Ewan ko. Best of the best. Best of the best, boss. Best of the best. Oo. Gina daw. Ito na. Ang ganda na ang ganda ng final match natin. Nandito si Boss Ozzy, pati si Boss Giyang. 3, 2, 1. Wala rin. Swerte Ay, hindi. Andito siya. Umabot siya. B? Umabot ba siya, B? Na daw. Sleep well na kagad. Pero actually, Boss Ozzy, ang second, gusto ko malaman yung second place prize naman. Ano yan ba yung second? Ay, yung first place. Pero wait, bago yan, Boss Ozzy, may nangyaring kaganapan na kagad. Dito kay Overthinker, pero si Boss Bero, sugod Box trying to get out from the situation, pero mukhang hindi na siya makakatakas pa ang unat. Look at that tankiness dito na pinapakita ng side. Start na game 2. Ito na second match, guys. Second match. Gina daw. Wait lang. Patalo ng game 5. Grabe. I can't believe. Wait, yung iba dyan, magbabago pa ba yung comment nyo? Wala naman. Actually, marami nag-comment sa Team 2 eh. Siguro din nila expect. Doon ka mapapaisip na talagang ito yung mas late game compared to Zaya. But still, speaking of early. Napapaisip, tingnan mo na naman ang nangyayari. Ayan, diba? Kasi sinabi mo to na-brought up mo tong analysis na to. Kita mo talagang perfect lagi yung timing at kita mo kung sino yung target niya na kagad na na hindi pa snowball. Actually, kanina pa to niyang tinatarget to si Zaya, which is a nice strategy nga. Kasi ayaw na niya kumbaga makascale yun eh. Kasi kung hahayaan niyo to the third, and actually, Tristana is a late game champ. So, habang tumatagal yung game, mas lalong lumalala yung damage siya. Pero wait lang, Nikki, mukhang napapasok na ka. Nag-iinit ka masyado, pero Bobs is gonna take down Nikki. Medyo napaasim ng onte. Soul, kahit kanina mag-swing actually yung Soul, dahil pare silang well-equipped in terms of team fight Mas magiging madali lang yung pick-off potential syempre kung may extra buff silang makukuha. But overall, this Baron... Talaga pinipilayan yung mid laner kasi tingnan mo dito sa Team 3 Boss Ozzy.
Zoe, Akali, at Morgana. And same na naman na halos talaga yung mga naging... Ito na yung sinabi natin na magandang pagpiplay nila, yung pagpasok ng isang Hecarim. Nakakuha sila doon ng kills, pero na-tradean nga nila dahil sa magandang on-court. Sounds. Wala pala yung sounds kanina. Ang dami na nangyari. So, nang nawala. Ito, meron na ata, no? Meron na. Okay, pero gold check. At okay, gold ahead lang naman dito yung Team 2. And compared dito kay Team 8, both have already secured their... It's a nightmare actually if magsama yung shield ng Karma pati yung ult ng isang Shen para iligtas ang carry. Sobrang daya actually neto. Pero if marunong mag-counter item actually itong Team 1, madali lang naman siya. Yun, sinubukan nila labanan sa likod. Kaso mapapatalsik. Kailangan niya muna umatras. Hook shot, sinusunod ganyan si Noah. At hindi nga aabot ang kanyang HP. Pero yung Dragon, hinaharap pa rin sila dito at binabawasan pa rin unti-unti. At tutumba na nga dito si Beru. Super low, lilting lalabay mo. Bagsak ang Team 2 at hindi sila makakaligtas sa damage ng isang Karma. Game 5. Nangangamoy yung Game 5. Nangangamoy yung Game 5 talaga. Bani, walang gusto magpatalo. Wala nga talaga. 4 epic skin at 1 legendary skin para sa magiging MVP ng ating champion for today. Hi din sa Jericho de la Cruz, hi din sa Christopher de la Torre, hi din sa Ma'am Laika Lopez, at syempre guys, hindi lang yung mga pwestuhan ng both of our teams. Will they start the Baron? No, I don't think so. Pero at least nakaabang sila Team 3 dito. Pag makita nilang mag-recall yung mga to. Kasi meron wala silang vision. Banda sa red side jungle dito ng Team 3. Hey! Pero ito, screenshot ko lang to. Wait! There's more, guys. There's more pa. So, guys, din siya. Ito, Vani, pinanood ko yung replay. Hindi nila, technically, hindi na-respect yung blue na maganda yung Hextech ultimatum ni Noah para matanggal doon si Overthink. And knowing na wala si Overthink, mas may free ating pagkapanalo ng late game, Tristana. Kumbaga, ito na ata yung pagbawi ng Ape. Ito na yung pagbawi ng Team 3. Pagkatapos sila makakuha ng 3 kills, pwede na sila magsimula mag-cash They in. can start Yung mga elder. shutdown. Let's check out dito yung bot lane situation na dapat nasa taas. Nagugulan ako guys. Medyo nagugulan analysis ko dito kasi nagkagulo din yung matchup sila dito. Pero Simul, super mukhang player is gonna go down. Tamang free hit lang. Pero Overthink will still be able to secure dito kay Ninya Seraphim getting a kill dito kay Beru. Ay, hindi pala kay Beru, kay Freyren pala. Pero tamang sugod lang dito yung Team 3. Very aggressive. Never missed actually. Never missed. Pero ito na mo, pwesto-pwesto pa sila. Oh my god, this is weird. Bot lane pero nasa top lane and they were able to pop off yung Skarner na kagad dito. Actually maganda tong utility support eh. If you're going to ask me guys kung ano yung pinaka-perfect, pinaka-magandang utility support, it will be Nami for me. So aside sa engage, okay, yung ult niya. Definitely, kailangan kasi si Nikki ay mabuhay. Siya yung pinaka-key doon eh. Kaya naman niya i-3v1 yun, kaso the mere fact na nag-flash na siya, that's already a failed attempt kasi yung finlashan niya, I believe. Tamang hook lang si Trash. Beautiful hook there. By Trash for Poppy. Try to dish out damage dito kay Freyren. At medyo bawas ng health. Speak of bawas ng health. Bawas na rin ang health neta ni Poppy. But mukhang mapapaback off muna siya doon. Grabe yung mga hook talaga ni Trash. Talagang melee siya. Yun. Kaya laning wise, talagang masalamang. Tanaw, pinop off na nga dito yung si Skarner. Yan, para makatulong sa wave. Na-appeal. Ito na nga, nag-engage na kasi na-appeal pero mag-back off lang din siya ng on. Yung ating Nexus or other towers, isa lamang yan, Vani, at nasa kanila yung Baron buff. So, pwede silang gumawa ng play. Pwede pa nga. Tapos ang ganda rin ng steal actually na ginawa ni Overthinker doon. Talagang risk to si Bops, maybe. That's their play. Pwede kasi Para pressure. yung malakas mag-push eh. Yun Kanina, nga, for that nakalabas pressure. na yung taas, inuuntog na yung Tori. Yun nga eh. Ay, wait lang. Di ba may binagong effects? Objective of the game is gonna be up with the Infernal Drake. Uy, favorite na Drake ng lahat guys. Infernal Drake kasi extra damage, extra burn. If you know what I mean. Lalo if magandang advantage lalo to, if Team 1 will be able to gold dito sa mid lane.
Grabe naman, super aggressive. First Pio, super aggressive! Player 2 is going to take down na Apple and it would be a trade-off lang dun sa first turret gold na na-secure neto ni Team 1. Situation dito para kay Puffy compared to yung Trick